Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 1141 Anong uri ng blood book? Pagkatapos, sinundan ni Jingzi si Prefect Shu pabalik sa kanyang silid. Pagkatapos isara ang pinto, nagtanong si Prefect Shu, President Jing, ano ang magandang bagay na nabanggit mo? Habang nagsasalita siya, nagbuhos si Prefect Shu ng isang tasa ng tsaa para kay Jingzi. Sa katunayan, si Prefect Shu ay nasa mabuting kalooban. Bagamat siya ay nahuli ni Jingzi, ang resulta ay mabuti para sa kanya. Dahil hindi nabunyag ang relasyon nila ni Mrs. Feng, makakakuha pa rin siya ng maraming pera kay Jingzi. Kung ang Feng Family Restaurant ay pag-aari ng Feng Family o ang Jing Family, wala siyang pakialam. Naroon din si Baldhead. Dahil lang sa labis niyang ininsulto sa kanya, si Prefect Shu ay nagkaroon na ng mamamatay tao na intensyon. Hindi napigilan ni Jingzi na kumilos. Sa katunayan, tinutulungan niya siya, kaya natural na masaya si Prefect Shu. Humigop ng tsaa si Jingzi at nakangiting sinabi, Prefect Shu, marami kang nakolektang insenso mula sa Tauhua Temple sa mga taong ito, tama ba? Natigilan si Prefect Shu at agad na napagtanto na si Master Kung Jing ay umamin, ngunit pagkatapos ay naisip niya muli, sinusubukan ba siyang linlangan ni Jingzi sa pamamagitan ng pagtatanong nito? Kaya ngumiti siya at sinabing, President Jing, hindi madaling sabihin ang kalokohang ito. Mga salitang goma. Kinuha ni Jingzi ang sulat ng dugo mula sa kanyang mga braso. Shu Taisho, mangyaring buksan ang iyong mga mata at basahin ang liham na ito ng dugo. Ito ay isinulat mismo ni Master Kung Jing. Kung hindi ka sumasang-ayon, maaari ka naming harapin ng personal. Gayunpaman, kung haharapin ka namin ng personal, malalaman ng lahat. Sa kasong iyon, hindi lamang si Taisho Shu ang hindi makapagligtas sa kanyang opisyal na posisyon, ngunit ang kanyang buhay ay maaaring hindi rin maliligtas. Natahimik sandali si Taisho Shu, halatang nagsusuri. Sa oras na ito, muling sinabi ni Jingzi, napakalaking bagay ang ginawa ni Prefect Shu. Kahit na maiiwasan niya ang parusang kamatayan, hindi niya matatakasan ang krimen ng pamumuhay. Gayunpaman, hindi ko piniling isapubliko ito. Sa halip, sinabi ko ng pribado kay Prefect Shu na hindi ko naisip na tama ito. Magandang bagay ba ito? Tumangala si Gobernador Shu at sumulyap kay Jingzi. Mula sa kanyang pagsusuri, tila tinutulungan niya siya, na talagang isang magandang bagay, ngunit magiging napakabait kaya ni Jingzi. Hindi masyadong naniwala si Prefect Shu, ngunit sa pagbagsak ng hawakan sa mga kamay ni Jingzi, wala siyang pagpipilian. Pagkatapos ay tiningnan niya ng maigi ang blood book. Nang makita niya ang halagang 20,000 tael, agad siyang tumalon. Kalokohan ang sinasabi niya, kalokohan. Paano magiging 20,000 taels? Magkano sa tingin ni Prefect Shu ang nararapat? Nang marinig ang mga salita ni Jingzi, kinilig si Prefect Shu. Sa oras na ito, nagpatuloy si Jingzi, may mga pulang letre sa papel, at may mga taong nagpapatotoo. Gusto mo pa bang mag-quibble? Shu Taisho. Huminga at naghanda para sa huling pakikibaka, kaya sinabi niya, President Jing, ikaw at ako ay parehong miyembro ng Imperial Court. Ang mga opisyal, kapag humahawak ng mga kaso, binibigyang pansin ng mga opisyal ang mga saksi at pisikal na ebidensya. Maaari mo ba akong hatulan ng mga saksi lamang? Nangangahulugan ba iyon na kung makakahanap lang ako ng ilang tao na magsasabi ng masama tungkol kay Pangulong Jing, maaari kitang hatulan? Kung akusahan mo ako, hindi ito gagana. Kung inakusahan kita, walang magiging problema. Nagalit si Gobernador Shu at sasabihin sana na binubuli ni Jingzi ang nakababata syempre, hindi ito tumutukoy sa edad. Ngunit ito ay tumutukoy sa mga opisyal na posisyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, kinuha ni Jingzi ang espada ng emperador mula sa kanyang mga braso at hinampas ito sa mesa. Pagkatapos ay hinampas niya sa mesa ang gintong medalya na ibinigay sa kanya ni Emperor An. Pagkaraan ng ilang sandali ay naramdaman niyang hindi ito sapat kaya hinampas niya ito sa mesa. Ang token ng Jinghong Cavalry na ibinigay sa kanya ni Liu Jinghong ay hinampas din sa mesa, at malamig niyang sinabi, idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Gusto kitang arestuhin ng may mga token na ito sa aking kamay, ngunit kailangan ko pa rin ng ebidensya. Ngayon ay nakahanap na ako ng isang tao na magpapatuto, para lamang bigyan ka ng mukha. Huwag kang mahiya. Si Shu Taisho ay pinagpawisan ng malamig sa oras na iyon. Tiningnan niya ang Emperor's Sword at ang token sa mesa. Naalala ko rin ang mga chismis na narinig ko noon na si Jingzi ay nang ahas na pumatay ng mga tao ng direkta sa Jingzhou. Bukod pa rito, nakapatay lang siya ng isang kalbong lalaki sa kulungan, na nagpapakita na ang kanyang pagkatao ay napakamarahas at hindi kasing amo ng nakikita niya. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpa siya akong aminin na ako ay malas. Mas mabuti pang huwag ko siyang masaktan maliban kung kailangan ko. Kung hindi niya sinasadyang mapatay ako, sino ang kakausapin ko para mangatwiran siya? Hindi na rin siya makakatalbog ng ilang araw. Lubos na inaliw ni Gobernador Shu ang kanyang sarili, at sinabing, President Jing, itong 2,000 tael. Inaamin ko.
Paano ako magiging matalino kanina? Ipinalakpak ni Jingzi ang kanyang mga kamay at sinabing, bukod dito, kung Jing ang Panginoon ay isang monghe. Kung ang isang monghe ay hindi magsisinungaling, paano siya magsisinungaling sa iba? Sinabi niya na ang 20,000 tael ay 20,000 tael, kaya hindi okay na itanggi ito ni Gobernador Shu. Binati ni Gobernador Shu ang ika-18 henerasyon ng mga ninuno ni Master Kung Jing sa kanyang puso. Bukod pa rito, dahil pipiliin kong sabihin ng pribado kay Prefect Shu, ayoko lang na ilabas ang bagay na ito sa publiko. Kung tutuusin, bilang isang opisyal, sino ba ang hindi nakakakilala kung sino ka? Pagkatapos ng 3 taon na paglilinis sa prefecture, 100,000 snowflake at pilak, si Prefect Shu ay mayroon lamang 2 wanliang, saan siya nagpunta. At sa huling pagsusuri, ang tanging bagay na dapat sisihin ay ang matandang monghe. Pera ng insenso, paano nagkamali si Prefect Shu? President Jing. Tinuruan niya ako ng leksyon. Tumanggo si Prefect Shu at ipinagpatuloy ang pagbati sa ika-18 henerasyon ng mga ninuno ni Master Kung Jing. Kasabay nito, iniisip pa rin niya, ano ang ibig sabihin ni Jingzi sa sinabi nito. Aniya, lahat ng opisyal sa mundo ay gaaman. Ibig sabihin matako din siya. Ito ba ay isang pahiwatig sa aking sarili? Prefect Shu, ayoko ng marami, bigyan mo lang ako ng 5,000 tael. Sabi ni Jingzi noong nahihirapan si Prefect Shu. Mabuting tao, talagang hinulaan ko ang aking sarili. Sa oras na ito, tuwang-tuwa si Prefect Shu. Bakit, hindi pumayag si Gobernador Shu? Oo. Ang problemang kayang lutisin ng pera ay hindi problema. President Jing, sandali. Mabilis na kumilos si Prefect Shu. Lumabas siya sandali at bumalik na may dalang ilang perang papel at ibinigay kay Jingzi, na may kabuuang 5,000 tael. Nang makitang iniligpit ni Jingzi ang banknote ng may kasiyahan, maingat na sinabi ni Prefect Shu, President Jing, dahil tinanggap mo ang banknote, gusto mo bang ibigay ang blood letter na ito sa lower official? Napakalinaw ng kahulugan ni Prefect Shu, kinuha ni Jingzi ang pera at ibinigay sa kanya ang blood letter, at natapos ang transaksyon sa pagitan ng dalawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nagbago ang mukha ni Jingzi, isang blood letter. Anong blood letter? Bakit kita bibigyan ng blood letter? Si Shu Taisho ay natigilan sandali, at pagkatapos ay nagalit. President Jing, napakasungit mo. Binigyan kita ng 5,000 tael ng pilak, at hindi mo pa rin ako binibigyan ng blood letter. Ngumiti din si Jingzi, Prefect Shu, wala ka bang pag-iisip? Nangungurakot ka ba? Kahit na magbayad ka ng 20,000 taels para sa insenso, hindi mo na kailangang iulat ito sa kamahalan. Maaari kitang hatulan ng kamatayan ngayon. Binigyan na kita ng sapat na mukha nang hindi kita patayin. Gusto mo pa ring gumamit ng 5,000 taels lang para makabili ng 5,000 na libro ng dugo. Para mawala ang ebidensya sa kamay ko, dapat bigyan mo ako ng kahit 20,000 taels, di ba? Sa oras na ito, si Prefect Shu ay nanginginig sa galit. Nanlamig ang kanyang mga kamay at paa, at sa wakas ay naunawaan niya na si Jingzi ay talagang walang magandang intensyon. Bilang karagdagan sa pagbati sa ika-18 henerasyon ng mga ninuno ni Master Kung Jing, binati rin ngayon ni Gobernador Shu ang ika-18 henerasyon ng mga ninuno ni Jingzhi. Kabanata 1142, maging mas magalang. Matapos manginig sa galit, tumingin si Prefect Shu kay Jingzi. Hindi na naman ako hihilingin ni President Jing ng 15,000 taels, di ba? Pagkatapos sabihin iyon, nagsimulang mag-isip si Prefect Shu sa kanyang isipan. Dahil si Jiang Ling ay may superior na geographical na lokasyon at ang Prefect ay isang antas na mas mataas kaysa sa Prefect, kaya sa kanyang posisyon, mayroon siyang higit sa 10,000 tael. Maraming tao ang nagnanasa nito. Noong una siyang naging Prefect, sinabi sa kanya ng kanyang mentor na si Bai Qingyuan na kumpara sa opisyal na posisyong ito, ang ibang mga bagay ay hindi gaanong mahalaga, kaya hindi niya dapat hayaang humantong ang maliit na kita sa malaking pagkalugi. Natatandaan pa niya ang pangungusap na ito. Si Bai Qingyuan ay binugbog siya ng nakabalat kayo para tumigil siya sa pagiging gaaman. Ginawa niya talaga. Sa ibabaw, hindi siya kailanman nanakawan ng anuman mula sa mga tao. Sa makatuwid, ang ilang mga opisyal sa ibang mga lugar ay nadismiss sa mga nakaraang taon. Siya lang ang hindi. Gayunpaman, pagkatapos magtrabaho bilang opisyal sa mahabang panahon, unti-unti siyang naging matapang. Pakiramdam niya ay hindi dapat maging gaaman ang pera, basta't ginawa niya ito ng mas maingat at hindi natutuklasan ng iba, kaya nakipagsanib puwersa siya kay Master Kung Jing upang mangolekta ng insenso. Mga operasyon ng pera. Sa pagbibilang ng mga taon, nakakolekta siya ng kabuuang mahigit 10,000 tael ng pilak mula sa Peach Blossom Temple. Ang pinakamarami ay 15,000 taels lamang, na mas mababa sa 20,000 taels. Gayunpaman, dapat niyang gastusin ang perang nakolekta niya. Hanggang ngayon, halos 10,000 tael na lang ang natitira sa kamay niya. Nabigyan na niya ng 5,000 taels si Jingzi ngayon lang, at ngayon ay mayroon na lang siyang 5,000 taels na pilak sa kanyang kamay. Kung gusto ni Jingzi ng isa pang 15,000 tael ng pilak, hindi niya ito makukuha kahit na siya ay patayin. Pagtingin sa kalagayan ni Jingzi, kung hindi mo makuha, baka mabugbog ka talaga niya hanggang mamatay.
Pagkatapos timbangin ang balanse, kung talagang gusto niya ito, magngangalit siya at sisang-ayon. At pagkatapos ay lalabas at magpapahiram sa kanya ng 10,000 tael. Siya ay naging opisyal sa loob ng maraming taon, at kilala niya ang lahat ng may-ari ng mga pangunahing tindahan sa lungsod. Mas mabuting humiram ng 1,800 tael sa bawat isa sa kanila. Walang problema. Gayunpaman, kapag nakakolekta na siya ng 15,000 tael, kailangan niyang mag-ingat sa pagbibigay nito kay Jingzi. Ibibigay niya ang pera gamit ang isang kamay at isusulat ito sa dugo gamit ang isa pa. Kung hindi ito ibinigay ni Jingzi, hindi na niya ito mabibigyan pa ng pera. Sa hindi inaasahan, diretsyong umiling si Jingzi, ayaw ko na ng pera. Medyo nag-alala si Prefect Shu, dahil para sa kanya, mas mahirap para kay Jingzi na hindi humingi ng pera kaysa humingi ng pera. Sa oras na ito, inabot ni Jingzi ang kanyang mga braso at kinuha ang letter of guarantee na isinulat ni Mrs. Feng noon. Kinaweya niya ito sa harap ni Prefect Shu at sinabing, Prefect Shu, hindi ba't sinabi natin dito na ang pagbili ng restaurant ni Feng ay nagkakahalaga ng 15,000 taels? Hindi mo na kailangang ibigay sa akin ang 15,000 tael, ibigay mo lang ito sa pamilya Feng. Ibigay mo na lang sa akin ang kasulatan ng Feng Family Restaurant bago magtanghali bukas. Pagkasabi noon ay tumayo siya at iniabot ang blood letter at warrant letter. Itinabi niya ito at sinabing, dapat itong tandaan ni Prefect Shu. Gusto kong makita ang house deed bago magtanghali bukas. Kung hindi ko ito makita, naniniwala akong hindi gustong makita ni Prefect Shu ang kahihinatnan. Iniwan ni Jingzi ang mga salitang ito. Maglakad palayo. Pagtingin sa likod ni Jingzi, naikuyom ni Prefect Shu ang kanyang mga kamao. Gayunpaman, ang resultang ito ay hindi masyadong masama para sa kanya, dahil nang sabihin ni Jingzi na bibilhin niya ang restaurant ni Feng na may 15,000 taels, nakipag-usap siya kay Mrs. Feng at sinabi kay Feng Wanyo na sa pilitang binili ni Jingzi ang restaurant ni Feng na may 5,000 taels. Restaurant ng pamilya, at pagkatapos ay kumita sila ni Mrs. Feng ng 10,000 taels. Ngayong hindi na siya makakakuha ng higit sa 10,000 taels, kailangan pa niyang magbayad ng 5,000 taels sa Feng's restaurant para mabili ito para kay Jingzi. Para dito, hindi iniisip ni Prefect Shu na ito ay masyadong masama, na nagpapakita kung gaano kababa ang kanyang mga kinakailangan. Gayunpaman, hindi ito solusyon para sa kanya. Wala siyang ibang choice kundi ang pumayag. Ang iniisip niya ngayon ay hindi niya dapat galitin si Jingzi sa panahong ito, kaya dapat niyang patatagin muna siya at iligtas ang sarili niyang buhay. Bukod, kung tungkol sa pera at iba pang panlabas na mga bagay, magkakaroon ng maraming mga ito sa hinaharap. At matatag din siyang naniniwala sa sinabi sa kanya ni Bai Qingyuan, hindi na makakatalon si Jingzi sa loob ng ilang araw, at pagdating ng panahon, doble ang babalikan niya sa mga bagay na kinuha niya sa kanya. Bagamat naisip niya, hindi pa rin siya komportable, kaya tumawag si Shu Taisho ng isang pulis mula sa labas at nagtanong, kumusta ang paunawa? Bumalik ka sa Taisho, ang ilan dito ay nakasulat na. Bilasan mo at tapusin mo ito sa bawat oras. Mag-post ng kopya sa bawat intersection. Siya nga pala, hilingin sa isang tao na i-post ito sa kalye, na nagsasabi na si Jingzi ay kamag-anak ng pamilya Lin at nakatira sa pamilya Lin ngayon. Isa lang siyang ordinaryong opisyal. Para makaalis, agad siyang tinawag muli ni Prefect Shu. Maghintay. Tandaan, hindi natin dapat hayaang gawin ito ng mga tao mula sa ating mga yaman. Maghanap lang ng ilang bata. At dapat nating itago ito. Oo, Prefect. Pumayag ang pulis, isinara ang pinto at umalis. Noon lang pinaikit ni Gobernador Shu ang kanyang mga mata, na may matagal nang nawawalang masasamang ngiti sa kanyang mukha, bagamat wala akong magagawa sa iyo, isang tao ang maaaring darating. Sa labas ng yaman, nabuhayan si Jingzi. Sabi nila sayang ang pera. Hindi lang nabili niya ang Feng Family Restaurant ng walang bayad, ngunit gumawa rin siya ng 5,000 tael para sa wala. Syempre, gusto niyang kumita ng higit pa sa 5,000 tael na ito. Pagkatapos niyang makuha ang house deed, marami pa siyang kikitain. Inilabas ni Jingzi ang kanyang banknote at muli itong tiningnan. Bigla niyang naramdaman na hindi kasing bilis nito ang pagpasok ng perang pinaghirapan niya sa negosyong restaurant, kaya naman medyo nalungkot siya. Hanggang sa pauwi sa bahay ni Lin, kilala na ng katulong sa pintuan ng bahay ni Lin si Jingzi at diretsyong pinaalis na siya. Nang maglakad si Jingzi sa likod bahay, nakita niya ang figure ni Chinkyo sa di kalayuan. Yumuko ito sa likod niya at tinapik-tapik ang puwitan niya na hindi naman masyadong nakatalikod. Bagamat hindi ito malakas, sapat na malakas ang tunog. Pagkatapos, tumalikod si Chinkyo, hawak ang kanyang puwitan, at tinitigan si Jingzi na may galit na ekspresyon. Kung tutuusin, parang medyo abnormal ang ugali ni Chinkyo. Kung tutuusin, kahit sinong babae na biglang tapik ng ganito ay siguradong tatalon sa excitement, at least si Siga, di ba? Ngunit si Chinkyo ay kumilos ng mahinahon, ngunit ito ang kanyang pinakanormal na reaksyon, dahil sa kasalukuyang kalagayan ni Chinkyo, naririnig niya ang paggalaw kahit na yumuko si Jingzi, at ang buong pamilya ng Lin ay naglakas loob na lumapit sa kanya. Bukod kay Jingzi, sino pa? Kaya lang alam niyang darating si Jingzi, pero nagkunwari lang siyang hindi alam. Anong ginagawa mo? Sabi ni Chinkyo na may kaunting kawalang kasiyahan.
Habang nagsasalita siya, tumingin siya sa magkabilang panig na may maingat na ekspresyon at may konsensya sa kanyang mga mata. Kumustahin si third sister. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, mas lalong hindi nasisiyahan si Chinkyo. Hawak ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib, malamig na sinabi ni Chinkyo, ganito ba ang paraan ng pagbati mo sa mga babae? Ganito ba ang pagbati mo sa ibang babae kapag nakasalubong mo sila? Walang pakialam si Jing Zehun at ngumiti, syempre hindi, kapag nagkita kayo naturally, iba't ibang paraan ng paghilo ang iba't ibang tao, at ang paraang ito ay pinasadya para sa third sister. Nakangiting natapos ni Jing Zi, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay at humakbang pasulong, gustong yakapin si Chinkyo sa kanyang mga bisig. Batay sa kanyang pag-unawa kay Chinkyo, dapat itong maging masunurin at sumunod sa kanya. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi kasing simple ng iniisip niya. Nang hahawakan na ng kanyang kamay si Chinkyo, biglang umiwas si Chinkyo. Maging mas magalang. Kabanata 1143 monghe ang walang tubig na makakain. Nang makita si Chinkyo na nakahalukip ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at seryosong sinasabi ito, humagalpak ng tawa si Jingzi. Ang Chinkyo ngayon ay medyo cute, hindi ba? O dahil ba sa sobrang tagal niyang nanligaw sa kanya noong nasa Feng's restaurant siya ngayon at nagparamdam na sa kanya, pero lumayo siya at tumakbo, at nagalit siya. Well, ito ay napakaposible. Kaya patuloy nang umiti si Jingzi at sinabing, third sister, hindi ba kita nirerespeto ng husto? Para sa isang babae, ang paghipo sa kanya ng lalaki ay tiyak na paraan para igalang ang kanyang alindog. Kung magsisinungaling ang dalawang tao, nakakainsulto talaga kapag walang ginagawa ang mga lalaki. Sa pagsunod sa kaisipang ito, sinabi ni Jingzi, third sister, hayaan mong igalang kita muli. Lumapit siya na may ngiti sa labi at muling iniunat ang mga kamay. Hindi na naman niya kayang itago, di ba? Nang halos hawakan ng kanyang kamay si Chinkyo, hindi na nagtago si Chinkyo, bagkus ay inabot niya ito at hinampas ang kanyang kamay. Sabi ko, mangyaring maging mas magalang. Pagkasabi noon ay palihim siyang napalingon sa gilid. Si Jingzi, tulad ng isang monghe na si Zhang ay hinawakan ang kanyang ulo, pagkatapos ay tumingin sa kung saan nakatingin si Chinkyo, at nakita si Pi Yangxi na nakatayo sa pasukan ng koridor sa isang punto, nakasandal sa koridor at nakatingin sa kanilang dalawa. Kaya ayon. Hindi nakakagulat na pinigilan siya ng ikatlong kapatid na babae ng ganito. May nakatingin pala sa gilid. Masasabi lamang na ang isang monghe ay may dalang tubig para makakain, at dalawang monghe mabuti, ang dalawang monghe ay may dalang tubig na maiinom, at siya ay naubusan ng tubig. Pang-apat na ate, kailan ka pa dumating? Sumulyap si Pi Yangxi sa kanya, tumayo mula sa koridor, at sinabi habang naglalakad, narito na ako mula nang iunat mo ang iyong kamay upang hawakan si third sister. Chinkyo agad siyang namula. Si Jingzi ay makapal ang balat at sinabing hindi sumasang-ayon, ano ang sinabi ni fourth sister? Gaano kahirap hawakan? Ngayon ko lang nakita ang ilang buhok na bumagsak sa katawan ni third sister at gusto ko na siyang haburin. Ang fourth sister ay kumikilos na may pusong kontrabida, ikaw ay isang gentleman. Sa oras na ito, humakbang na si Pi Yangxi, hinawakan ang kamay ni Chinkyo at inikat ang kanyang mga mata kay Jingzi, tama ang pangatlong kapatid na babae, hindi mo kami gaanong nirerespeto, mangyaring magpakita ng higit na paggalang sa hinaharap. Medyo natahimik si Jingzi. Medyo hindi komportable na turuan ng ganoong katingang leksyon ang dalawa niyang babae. Anyway, kayong dalawa ay mga babae ko, at maya-maya ay matutulog na kayo. Paano ako magiging sibilisado? Ang mga kababaihan, pagkatapos ng 3 araw na hindi nag-aaway, pumunta sa bahay upang ibunyag ang mga tile. Nagpasya si Jingzi na gawing isang hakbang pa ang relasyon ng dalawang magkapatid, kaya naghanda siyang hawakan ng isa sa bawat kamay at pumasok sa bahay upang magkaroon ng magandang komunikasyon. Ngunit bago pa siya makakilos, kumawala si Chinkyo sa kamay ni Pi Yangxi at sinabing, pang-apat na kapatid, babalik muna ako sa bahay. Oh, siya nga pala, mas dapat mong bigyang pansin kapag kasama mo siya. Nang umalis siya, hindi niya nakalimutang pinandilatan niya si Jingzi. Nang makitang umalis si Chinkyo, medyo nalungkot si Jingzi, ngunit pakiramdam niya ay wala ito. Umalis si Chinkyo, ngunit nandoon pa rin si Pi Yangxi, kaya isa-isa lang niya silang matatalo. Pang-apat na kapatid na babae. Nakangiting lumapit si Jingzi, handang tularan ang parehong halimbawa ng pagpapalagayang loob na nabigo niyang ipatupad kay Chinkyo ngayon, ngunit direktang pinutol siya ni Pi Yangxi, hindi ba sinabi sa iyo ni third sister ang lahat? Gusto kong maging mas magalang ka. Nandito na ang pang-apat na sister at Zir. Nang nagtataka si Jingzi kung bakit biglang naging ganito sina Pi Yangxi at Chinkyo, umalangaw ang boses ni Lin Weiner. Ikapitong kapatid na babae. Tumawag si Jingzi, at biglang naunawaan kung bakit hindi naglakas loob si Pi Yangxi na maging intimate sa kanya. May nakatingin sa malapit, sino ang nang-ahas? Hindi pala walang tubig na maiinom ang dalawang monghe. Kung dalawa lang ang monghe, sina Pi Yangxi at Chinkyo, tiyak na magkakaroon ng tubig na maiinom si Jingzi, ito man ay Pi Yangxi o Chinkyo, ngunit ang pangunahing punto ay mayroon na ngayong Lin Weiner, na nagpapatunay na walang tubig ang tatlong monghe.
Kumain ka ng tubig, hindi talaga ako dinaya ng mga sinaunang tao. Bumalik. Lumapit si Lin Warner at kinuha ang braso ni Pei Yangxi ng natural at sinabi. Bueno, kababalik ko lang at hahanapin ko sana si Seventh Sister. Sabi ni Jingzi na may napakatamis na bibig. Inikot ni Pei Yangxi ang kanyang mga labi at inikot ang kanyang mga mata kay Jingzi. Walang pag-aalinlangan si Lin Warner na naroon siya, at nakangiting sinabi, okay, kung hindi ka lalapit sa akin, pupunta rin ako sa iyo. Oh, hinahanap ako. May importante bang gagawin si Seventh Sister? Siyempre, Fourth Sister hindi ko pa ba nasasabi sa iyo? Kakakilala ko lang sa kanya, at wala pa akong oras. Sabi ni Pei Yangxi bago si Jingzi. Oh, hayaan mong sabihin ko sa iyo yan. Napag-usapan ko lang ito sa pangatlo at pang-apat na kapatid na babae. Kamakailan, ang pang-apat na kapatid na babae ay nakatira sa pamilya Lin, at ang pangatlong kapatid na babae ay hindi na bumalik sa Qingyanman. Natutulog kaming tatlo sa gabi. Matapos marinig ito, umiyak si Jingzi sa kanyang puso. Kung si Qingqiu at Pei Yangxi ay natutulog na magkasama, si Jingzi ay magkakaroon pa rin ng lakas ng loob na pumasok. Pagkatapos ng lahat, sila ay pareho niyang babae, kaya si Jingzi ay walang psikolohikal na pasanin o pressure. Ngunit ang pagdaragdag ng Lin Warner ay hindi gagana. Kahit na si Lin Warner ay magiging babae niya sa madaling panahon, hindi siya ngayon. At hindi lang ito ang iniiyakan ni Jingzi. Sinabi ito ni Lin Warner, na nagpapahiwatig na silang tatlo ay nagkasundo, ibig sabihin, walang maaaring maging intimate kay Jingzi habang nasa Jiangling. Ito ang dahilan kung bakit sinabi sa kanya ni Qingqiu at Pei Yangxi, maging mas magalang. Seventh Sister, kayong tatlo. Ganyan ba kalaki ang kama mo? Kahit na sapat lang ang kama, kung tutuusin, tatlong tao ang siksikan sa isa't isa. Hindi convenient kung lumingon man ito o gumising sa gabi, di ba? Lalo na sa pangatlong kapatid na babae at fourth sister, nagsasanay sila sa Qingyan Gate at Kunlun Mirror tuwing weekdays, at lahat sila ay nagbibigay pansin sa pagmumuni-muni ng mag-isa, at nakakapag-practice din sila. Si Jingzi ay gumawa ng huling pagsisikap para sa kanyang sariling sexual na kaligayahan. Ngumiti si Lin Warner at umiling at sinabi, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, dahil ang unang sumang-ayon sa ideyang ito ay ang pang-apat na kapatid na babae. Nang maglaon, nang makita ng pangatlong kapatid na babae na pumayag ang ika-apat na kapatid na babae, sumang-ayon din siya. Nagkataon na kaming tatlo ay hindi nagsasama-sama sa loob ng napakaraming taon. Ngayong magkasama na tayo, sa wakas ay mayroon tayong magandang pagkakataon, ngunit mayroon tayong magandang pagkakataon. Si Sister ang pinakamasaya, at ngayon ay hindi na siya makapaghintay na tumakbo sa unahan at tingnan kung saan tayo matutulog sa gabi. Habang sinasabi niya iyon, si Pei Yangxi ay napatingin kay Jingzi ng may pagmamalaki. Muling humagulgol si Jingzi sa kanyang puso, sabay na nag-isip, ang utukong pangatlong kapatid na babae, talagang nalinlang ka sa pagkakataong ito. Simple lang ang plano ni Lin Warner na siya lang ang hindi pa babae ni Jingzi, kaya ayaw niyang makita si Qingqiu o Pei Yangxi na nakikipag-away kay Jingzi sa harap ng kanyang mga mata, kaya naisip niya ang ideyang ito. Para naman kay Pei Yangxi, bagamat babae siya ni Jingzi, siya ay nagreregla kamakailan, kaya natural na hindi siya maaaring maging intimate kay Jingzi, kaya ang tanging maaaring maging intimate kay Jingzi ay si Qingqiu, at si Pei Yangxi ang unang sumang-ayon, para lang maakit si Qingqiu na pumayag. Kaya pagkatapos ng lahat ng kalkulasyong ito, si Lin Warner ang pinakamasaya, sinundan ni Pei Yangxi, at ang hanggal na si Qingqiu lang ang natrap nilang dalawa. Kabanata 1144 na malaking kama. Kapag naiisip kong manatili ng mag-isa sa isang bakanteng silid nitong mga nakaraang araw, wala man lang akong pagkakataon na maging intimate kina Qingqiu at Pei Yangxi mahuhulaan na hanggat higit sa dalawang babae ang naruroon, tiyak na walang ganoong pagkakataon. Bumagsak ang mood ni Jingzi. Gayunpaman, si Jingzi lamang ang nabigo. Hindi napigilan ni Pei Yangxi at Lin Warner na mapangiti nang makita ang kanyang malas na hitsura. Huwag tayong matigilan. Dahil ang pangatlong kapatid na babae ay pumunta upang tingnan ang silid, dadalhin ko rin ang pang-apat na kapatid na babae upang tingnan ito. Okay. Nang matapos silang magsalita ng dalawa, lumingon sila at tumingin kay Jingzi. Dapat sumunod ka rin sa amin. Bukod sa pagsunod, ano pa ang magagawa ni Jingzi? Pagkarating sa likod bahay, napagtanto ni Jingzi na ang silid na pinili ni Lin Warner ay mas malaki kaysa sa dati niyang boudoir. Kung tutuusin, ang dating boudoir ay mainam para sa isang tao na taytirhan. Ngayon na tatlong babae ang magkasama, ang kama lamang ay hindi sapat na malaki. Pagkapasok sa silid, partikular niyang tiningnan ang malaking kama at naisip ang sarili niyang nakikipaglaro sa kanyang mga kapatid na babae sa kama. Tumanggo si Jingzi na may malaking kasiyahan, ngunit ang katotohanan ay malayo doon at naiiling na lamang niya ang kanyang ulo. Bakit ka nandito? Nang makita si Jingzi na dinala ni Pei Yangxi at Lin Warner, medyo nakonsensya pa rin si Qingqiu. Nabalitaan ko na hindi na makapaghintay si third sister na makita ang aming silid, kaya nagsama-sama kami. Nang marinig ang sinabi ni Lin Warner, nakahinga ng maluwag si Qingqiu. But then he asked curiously, Jaime, you usually have your own room. Bakit ka naghahanda ng ganito o kalaking kwarto sa likod bahay?
At ang kamang ito ay masyadong malaki, ito ay higit pa sa sapat para sa aming tatlo na matulog dito, ikaw ay hindi ka dapat makatulog sa lahat, tama? Sa sandaling sinabi niya ito, namula ang mukha ni Lynn Warner at casual niyang hinaplos ang mahabang buhok bago sinabing, hindi ba para lang ito sa magkapatid? Akala ko noon ay tiyak na magsasama-sama tayong magkakapatid balang araw. Hindi man magsama-sama ang 7 magkakapatid, okay lang sa ating 3 o 4, di ba? Kaya naman hinanda ko ang kwartong ito at hindi ko inaasahan na darating ito ng napakabilis. Ayan, napaka-thoughtful ni Kaimei. Parehong tumanggo sina Chinkyu at Kei Yongxi at pinuri siya. Si Jingzi lamang ang tumingin sa kanya na may kakaibang ekspresyon, na nagpapahayag ng matinding pagdududa tungkol sa kanyang pahayag. Siyempre, ang isa ay maaari lamang maghinala na hindi siya maglakas loob na magsalita ng kahit ano ngayon dahil sa takot na salakayin ng 3 babae na magkasama. Nang maglaon, dinala ni Lin Warner sina Chinkyu at Kei Yongxi upang makita ang silid ni Jingzi, na nasa tabi mismo ng kanilang silid. Nakatira sila ng malapit upang mabantayang mabuti si Jingzi at dito natulog sa gabi. Hindi lamang si Jingzi ay hindi maaaring mangisda sa tabi ng bahay, ngunit gusto niyang lumabas ay imposible. Pagkatapos maglibot sa kwarto, lumabas ang 4 na tao. Ang 3 babae, kabilang si Chinkyu, ay nasiyahan lahat sa silid na kanilang tutuluyan. Si Jingzi lamang ang hindi nasisiyahan. Nang makita si Chinkyu na nakikipagkwentuhan at masayang nagtatawanan kasama ang 2 pang kapatid na babae, si Jingzi ay lihim na napabuntong hininga, ang tanga kong engkanto na babae, naibenta ka na, at masaya ka pa ring tumutulong sa pagbilang ng pera. Paglabas ng likod bahay, madilim na. Ang unang araw sa Jiangling ay napakasaya. Pagkatapos maglibot buong araw, si Jingzi ay nakaramdam ng gutom bago niya namalayan. Sa oras na ito, hiniling na ni Lin Changjun sa kanyang mga katulong na maghanda ng hapunan. Sabay silang umupo at nagsimulang kumain habang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Sa panahong ito, tinanong ni Lin Changjun si Jingzi kung kumusta ang usapan ng negosyo sa Feng's Restaurant ngayon. Nagbigay si Jingzi ng pangkalahatang ideya tungkol sa bagay na ito. Siyempre, sinabi lang niya na binili niya ito sa halagang 15,000 taels, at hindi binanggit ang mga dokumento ng garantiya at pangangalo niya. Maghintay para sa gulo. Paulit-ulit na tumanggo si Lin Changjun matapos itong marinig. Pagkatapos makipag-usap, biglang may naalala si Jingzi at nagtanong, Tito, narinig ko na itong restaurant ni Feng ay ang restaurant ni Joe. Nang marinig ito, tumawa si Lin Changjun, mukhang nandito ang pamangkin ko. Medyo narinig ko lang yan. Sana sabihin sa iyo ng tito ko ng detalyado. Well, balak ko talagang sabihin sa iyo ngayong gabi. Bumangon. Lumalabas na mahigit 10 taon na ang nakalipas, walang Feng's Restaurant. Noong panahong iyon, mayroon ding restaurant sa Locosyung ito, ngunit tinawag itong Zoo's Restaurant. Pagkatapos isang gabi, biglang sumiklab ang apoy sa pamilya Joe. Walang nakaligtas sa pamilya Joe, at ito ay lubhang miserable. Ang Joe Family Restaurant ay nawala ng may-ari at dapat na ibalik ng gobyerno. Sa oras na ito, kumuha si Mrs. Feng ng isang kontrata sa pagbebenta, na nagsasaad na binili niya ang Joe Family Restaurant sa halagang 5,000 tael, at ang perang papel ay binayaran at pinirmahan ng pinuno ng Joe Family, ngunit hindi pa ito napirmahan. Huli na para baguhin ang property lease. Pagkatapos ma-appraise ni Prefect Shu, valid ang kontrata, kaya ang Joe Family Restaurant ay nagbago ng mga may-ari at ang Feng Family Restaurant ay nabuo. Matapos marinig ito, pinaikit ni Jingzi ang kanyang mga mata, Tito, sa tingin mo ba ay aksidente o pagpatay ang sunog? Pagkatapos magsalita ni Jingzi, naisip niya na kailangang isipin ito ni Lin Changjun, ngunit hindi man lang niya ito inisip at direktang sinabi, oo. Pagpatay. Nang makita ang pagkalito ni Jingzi, sinabi ni Lin Changjun, noon, bago ma-accident ang pamilya Joe, nagkaroon ako ng ilang pagkakaibigan sa pamilya Joe. Bago ang insidente, narinig ko mula sa isang matandang kaibigan na minsan ay nilapitan siya ni Mrs. Feng at Shu the Prefect at ipinahayag ang kanyang pagnanais na bumili ng restaurant ng pamilya Joe. Ilang beses din niya itong nilapitan ngunit tinanggihan niya. Tumanggo si Jingzi, gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na tinanggihan ang pamilya Joe. Pinatay. Paano kung may witness ako? Sa pagtingin kay Lin Changjun, si Jingzi ay medyo nalilito. Tumanggo si Lin Changjun, kadadating lang ng aking pamangkin, at ang aking tiyuhin ay naghanda ng isang mapagbigay na regalo para sa iyo, ito na. Pagkatapos magpaliwanag ni Lin Changjun, alam ni Jingzi na hindi lahat sa pamilya Joe ay nasa bahay noong araw ng sunog, at ang bunso sa pamilyang Joe ay ang aking anak na lalaki ay bumangon sa gabi at nagkataong may nakitang nagsindi ng apoy. Nang gusto niyang bumalik, malakas na ang apoy. Kaya tumakbo siya para hanapin si Lin Changjun mula sa likod ng pinto. Nang dumating si Lin Changjun sa pamilya Joe, huli na ang lahat, kaya itinago niya ang anak ng pamilya Joe dahil walang ebidensya, at sa oras na iyon, nasa limelight si Prefect Shu at ang anak ng pamilya Feng ang kanyang tagapagtaguyod, si Teifu Bai, at alam ni Lin Changjun na kahit magdemanda siya, hindi siya mananalo. Kaya ang anak ng pamilya Joe ay ipinadala sa kanayunan ng hindi nagpapakilala. Ngayon ay may asawa na siya at may mga anak, at iba na ang buhay. Bata pa si Hong Tao noong panahong iyon.
Kahit na kunin ko siya para tumstigo laban kay Prefect Shu at sa iba pa, walang pagkakataong manalo. Kung tutuusin, hindi gaanong maniniwala ang mga salita ng isang bata, kaya pinili kong hayaang manatiling hindi nagpapakilala si Hong Tao at sabihin sa publiko na siya ay isang malayong kamag-anak ng aking pamilyang Lin, at sinabi sa publiko na siya ay isang malayong kamag-anak ng aking pamilya. Ipinadala siya sa aking pamilya. Hong Tao ang natural na pangalan ng anak ng pamilya Zhou. Siya ngayon ay tinatawag na Lin Hang Tao, at ang kanyang tunay na pangalan ay Zhou Hang Tao. Sa tingin ko ay makakatulong ang aking pamangkin ngayon at mabigyan ng hustisya si Hong Tao. Kabanata 1145 nandito na naman ako. Sinabi ni Lin Changjun na hiniling niya kay Jingzi na tulungan si Zhou Hang Tao, ngunit tinutulungan ba talaga siya nito? Sa klo na ito, mas madali para kay Jingzi na gawin ang mga bagay. Siyempre, ang pamilyang Fang ang namamahala. Pagkatapos ng lahat, direkta siyang mahawakan ni Jingzi batay sa ebidensya na nilustay ni Prefect Shu ang 20,000 taels. Ngunit hindi madaling hawakan ang pamilya Fang. Ngunit kung darating si Zhou Hang Tao, matututunan ng pamilyang Fang ang aral na nararapat sa kanila. Maraming salamat, Tito. Itinaas ni Jingzi ang isang baso ng alak bilang toast. Ngumiti din si Lin Changjun at sinabing, sa totoo lang, dapat kong pasalamatan ang aking pamangkin. Sa paglipas ng mga taon, hindi ko matiis kapag nakikita ko si Hong Tao. Lagi akong naaawa sa dati kong kaibigan. Kung matutulungan ng pamangkin ko ang pamilya Zhou na makamit ang hustisya, hayaan ang pamilya Zhou na mabawi. Zhu, ang aking pamangkin ay ang dakilang benefactor ng pamilya Zhou. Tumango si Jingzi, Tito, madaling sabihin ito. Confident na sabi ni Jingzi habang nakataas ang ulo at umiinom. Master, Miss, hindi maganda. Sa oras na ito, ang kasambahay ni Lin Warner na si Huaping ay tumakbo mula sa labas na may hitsura ng takot. Anong nangyari? Ibinaba ni Lin Weiner ang kanyang chopstick at nagtanong. Miss, may mga chismis sa kalye ngayon na binugbog ng Young Master ang kasuklam-suklam na kalbo hanggang sa mamatay sa selda, at sinasabi rin nila na ang Young Master ay isang ordinaryong tao lamang, at siya ay nakatira sa aming bahay. Matapos marinig ito, sina Lin Changjun at Lin Weiner ay parehong nagdilim ang kanilang mga mukha. Halika, si Jingzi lang ang nag-isip na walang kwenta at sinabing, malamang totoo ang sinabi nila, dahil pinatay ko nga ang kalbo. Tumingin sa kanya si Lin Weiner at sinabing, nakapatay ka ng isang tao sa kulungan, at kakaunti ang mga tao sa labas ang nakakaalam nito. Gayunpaman, may isang taong gumawa ng ganoong kahusay na propaganda, hindi lamang ang mga karaniwang tao ang nakakaalam nito, ngunit ang kalbo na lalaki ay may maraming masasamang kaibigan sa labas ng bilangguan. Maging ang gobyerno ay hindi maglalakas loob na pukawin sila ng madali. Ang ibig sabihin ng ikapitong kapatid na babae ay may sadyang pinakawalan siya. Ang chismis ba ay sinusubukang akitin ang mga taong ito sa Lin Mansion? Tumango si Lin Warner. Sa oras na ito, sinabi rin ni Lin Changjun, pamangkin, huwag mag-alala, ang aming pamilya Lin ay hindi isang maliit na pamilya sa Jiangling. Hinihiling namin sa mga katulong na bantayan ang pinto sa gabi, pasensya na ang mga taong iyon ay walang lakas ng loob na gumawa ng anuman. Umiling si Jingzi, pinahahalagahan ko ang kabaitan ng iyong tiyuhin, ngunit hindi ako maaaring manatili sa pamilya Lin ngayong gabi. Bakit? Hindi lamang si Lin Weiner, ngunit nagtanong din sina Chinkyo at Pei Yangxi. Sa katunayan, kapag sina Lin Warner at Lin Changjun ay nagpakita ng pag-aalala, sina Chinkyo at Pei Yangxi ay palaging napakatahimik dahil hindi nila ito sineseryoso. Gaano man kabisyo ang mga taong iyon, sila ay mga malalakas na lalaki na may kaunting alam tungkol sa kung fu. Ngunit sa harap ni Jingzi na pumasok sa kaharian ng isang master, sila ay hindi sapat. Hanggat maglakas loob silang pumunta sa pamilya Lin para manggulo kay Jingzi, sila ay si Dai. Kaya hindi nila naintindihan kung bakit gustong lumabas ni Jingzi. Si Lin Changjun ay parehong naguguluhan. Sa kanyang opinyon, ang pamilya Lin ang pinakaligtas na lugar. Kaya lang naisip niya dahil wala silang alam ni Lin Warner tungkol sa mga kasanayan ni Jingzi. Nakangiting paliwanag ni Jingzi, Tito, natatakot akong madumihan ko ang pamilya Lin. Dirty ang pamilya Lin. Hindi masyadong naintindihan ni Lin Changjun ang pangungusap na ito. Pagkatapos umalis ni Jingzi sa pamilya Lin, naintindihan niya ang paliwanag ni Chinkyo. Lumalabas na ang mga kasanayan ni Jingzi ay hindi kayang abutin ng mga ordinaryong tao, lalo na ang mga ordinaryong tao, maging ang mga mula sa Qindian sect. Hanggat ang kanyang Panginoon, si Master Mingji, ay hindi mismo gumawa nito, wala siyang magagawa. Ang mga taong iyon ay gumawa ng maraming masasamang bagay, at si Jingzi ay nakamamatay na. Hanggat sila ay naglakas loob na lumapit, ang dugo ay dadaloy sa isang ilog. Pinili ni Jingzi na lumabas dahil lang sa ayaw niyang madumisan ng dugo ang pamilya Lin. Nang lumabas si Jingzi sa bahay ni Lin, maraming tao ang nagtipon sa paligid ng pinto upang panuurin ang pananibik. Nang makitang palabas si Jingzi, sabay-sabay na naghiyawan ang isang grupo ng mga tao. Lumalabas na si Bolto at ang kanyang mga kapatid ay gumagawa ng masama sa Jiangling sa loob ng maraming taon, at maraming tao ang nagdusa mula sa kanila. Ngayong pinatay na ni Jingzi si Bolto, lalo silang nagpapasalamat kay Jingzi.
Iniyuko ni Jingzi ang kanyang mga kamay sa lahat at sinabing, hindi mo na ako kailangang pasalamatan. Napakaraming kasamaan ang ginawa ng kalbo at nararapat ito. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Ang pagpatay sa lalaking kalbo ay hindi lamang magpapasaya sa iyo, ngunit magiging masaya din ako, kaya handa akong magdiwang. 2 araw akong mananatili sa Fengjie Restaurant. Kung gusto mong magdiwang kasama ko, maaari kang pumunta sa Fengjie Restaurant para hanapin ako. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Jingzi nang may malaking hakbang. Isang grupo ng mga tao ang tumingin sa likod ni Jingzi at nagkatinginan. Para sa kanila, talagang kapana-panabik ang pagpatay ni Jingzi kay Bolto, ngunit ang pananabik ay bunga ng pananabik. Si Bolto ay mayroon ding grupo ng mga kapatid na gangster sa labas ng bilangguan. Ang kanilang karahasan ay walang pinagkaiba sa kay Bolto. Kung nakita ng mga gangster na ito na nagdiwang sila, hindi para manggulo. Sa makatuwid, maaari lamang nilang suportahan si Jingzi sa kanilang mga puso. Nang lumabas si Jingzi mula sa karamihan, paunti-unti ang sumunod sa kanya. Kung tutusin, lahat ay natatakot na magkaroon ng gulo. Gayunpaman, ang layunin ni Jingzi ay nakamit. Sa pamamagitan ng publisidad mula sa mga taong ito, maaaring malaman ng lahat na pumunta siya sa Feng's Restaurant upang magdiwang. Dumating ang mga gangster na iyon para manggulo, kaya pinatay niya sila sa Feng's Restaurant. Sa huli, naiinis ang pamilya Feng. Tungkol naman sa taong nagpakalat ng balita na pinatay niya ang kalbong lalaki, nahulaan ni Jingzi na ito ay si Prefect Shu nang hindi man lang nag-iisip, ngunit hindi ito mahalaga dahil ang kanyang mga araw ng kalayaan ay bilang na. Pagdating niya muli sa Feng's Restaurant, naramdaman ni shopkeeper Lin na kaharap niya ang isang mabigat na kaaway. Pagkaalis ni Jingzi ngayon, nalaman niyang ang lalaking ipinadala niya sa silid ni Mrs. Feng ay isa pala sa pangalawang ranggo na opisyal. Sa oras na iyon, halos may ihi na siya sa sobrang takot. Mabuti na lang at hindi siya sinisi ni Mrs. Feng, ngunit nang bumaba siya mula sa itaas, ang kanyang mukha ay nakakatakot na madilim, at pagkatapos umalis, hindi na siya bumalik sa Feng's Restaurant. Ngunit hindi dumating si Mrs. Feng, ngunit dumating si Jingzi. Shopkeeper Lin, nandito na naman ako. Sigaw ni Jingzi habang papasok sa pinto. Jing, President Jing. Ang Noodle Boy ay naging isang mataas na miyembro ng Imperial Court. Medyo gamaan pa ang loob ng shopkeeper na silid nang marinig niyang sinabi ni Jingzi, buksan mo ako ng isa pang pribadong silid, at dalhin mo ang lahat ng masasarap na alak at pagkain. Gusto ko. Magdiwang tayo. Okay. Habang pinapanood niya si Jingzi na umakyat, iniisip pa rin ng shopkeeper na si Lin kung anong selebrasyon ang tinutukoy ni Jingzi. Sa oras na ito, nakarating na si Jingzi sa ikalawang palapag, bumalik muli sa pamilyar na lugar na ito. Kalahating araw na ang nakalipas, muntik na siyang halayin ni Mrs. Feng dito, at hindi niya maiwasang mapuno ng emosyon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi na siya muling pumunta sa wing room, ngunit pumili ng isang silid na malapit sa kalye, dahil wala siya rito upang kumain. Maya-maya, nagdala ang tindera na si Lin ng ilang waiter at personal na naghatid ng pagkain. Bagamat siya ay nag-aatubili pagkatapos ng lahat, ang kanyang unang pagkikita kay Jingzi ay puno ng kahihiyan, ngunit si Jingzi ang pangalawang amo. Si Officer Pin ang pinakamataas na opisyal na nakita ng shopkeeper Lin mula noong siya ay isilang. Hindi siya nang ahas na pabayaan ang alinman sa emosyon o dahilan. President Jing, hindi ko alam kung ano ang gusto mong kainin, kaya hiniling ko sa chef na maghanda pa. Sa tingin mo ba nababagay ito sa iyong panlasa? Sabi ng tindera na si Lin na may maingat na tingin. Hindi naman masama. Sumulyap si Jingzi sa mesa at malungkot na sinabi. Kabanata 1146 ang misteryo ng karanasan sa buhay. Malaki ang posibilidad na hindi kakainin ni Jingzi ang malaking ulam na ito. Ngunit para sa kapakanan ng balangkas, kailangan niyang gawin ito. Tutal, nandito kami para mag-celebrate. Paano tayo magdiwang kung walang alak at pagkain? Para sa isang maliit na tungkulin tulad ng shopkeeper Lin, Jingzi ay hindi nais na gumawa ng mga bagay na mahirap para sa kanya. Siya ay higit sa isang bugaw, at ang mga binata na kanyang binugaw ay hindi nagdusa maliban sa pagkawala ng ilang protina at pisikal na lakas. Tutal, nag-enjoy silang lahat sa ibang klase ng excitement. Sa huling pagsusuri, ang taong higit na nagdusa sa kabuuan ay si Mr. Feng. Kung tutusin, hindi mabilang na beses na siyang niloko ng walang dahilan. Kahit na kailangan niyang turuan ng leksyon si shopkeeper Lin, dapat ay siya iyon, hindi ang sarili niya. Inilapag ng mga waiter ang mga pinagkainan at saka isinara ang pinto at lumabas. Nanatili sa silid ang tindera na si Lin, naghahain ng mga pinggan at nagbubuhos ng alak para kay Jingzi, habang si Jingzi ay kalahating nakahiga at kalahating nakaupo sa silid na parang isang matanda, nakakaramdam ng kagaanan. Sa oras na ito, bumukas at sumara ang katabi nitong silid, at narinig din ang ingay ng ilang taong nag-uusap. Kahit na hindi malakas ang tunog, dahil sa level ni Jingzi, naririnig pa rin niya ito. Shopkeeper Lin, ako na lang ang makakain nito. Bumaba ka na at gawin mo ang iyong trabaho. Tumayo si Jingzi at sinabi. President Jing, hindi mo ba kailangan na pagsilbihan kita dito? Tanong ng tindera na si Lin. Hindi na kailangan. President Jing, bumaba na ang bata. Kung may bilin si President Jing, tawagan mo lang ang maliit.
Nang matapos magsalita ang tindera na si Lin, nagmamadali siyang umalis. Gusto niyang lumabas ng mabilis kaysa maghintay dito. Nasaan si Jingzi? Pagkaalis niya, isinara ni Jingzi ang pinto at naglakad papunta sa dingding, nakikinig sa nangyayari sa katabi. Kuya Feng, hindi na kailangang magalit. Nararamdaman naming magkakapatid na ang lalaking nagngangalang Jing ay umaasa sa mga bachelor na nasa likod niya. Oo, sama-samang pagsisikap lang. Ano ang dapat ikatakot? Hoy, hindi mo naiintindihan ito. Paano matatakot si Kuya Yifeng sa isang nagngangalang Jing pagdating sa tula? Ang dahilan kung bakit nagalit si Brother Feng ay dahil kay Miss Lin. Sa puntong ito, nagkaroon ng katahimikan sa silid. Sa pagkakataong ito, si Feng Mubay, na kanina patahimik, ay nagsalita, "Salamat mga kapatid sa pagpunta upang aliwin si Feng. Nagpadala ako ng isang tao upang malaman. Si Warner nga ang kapatid na babae na nagngangalang Jing, ngunit hindi siya kadugo. Hindi maintindihan kung siya ay mas malapit. Kanya. Nang matapos siyang magsalita ay hindi napigilan ng lahat na huminga. Kung tutusin, mas mahirap pa ang magkapatid na hindi magkadugo. Sa oras na ito, may nagmungkahi, Brother Feng, humiling din ako sa isang tao na magtanong tungkol sa ilan sa mga gawa ng lalaking ito na nagngangalang Jing. Hindi lang siya ang presidente ng The Newspaper ng ikalawang baitang, kundi isa ring martial arts leader. Kung gusto natin siyang harapin, maaari lang nating dayain, hindi atake ng puwersa. Sandaling katahimikan ang nasa kabilang panig, at tila tumatango si Feng Mubay. Nakita na ng lahat ang nangyari sa Taohua Temple ngayon. Ang lalaking nagngangalang Jing ay umaasa sa kanyang opisyal na posisyon, at kahit si Prefect Shu ay walang magawa sa kanya. Hindi ako magiging tanga para harapin siya ng direkta. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, maraming tao sa silid ang nag-echo. Bagamat sila ay, mga kapatid, ni Feng Mubay, sila ay makatarungang mga kaibigan sa panahon. Okay lang na magyabang sa kanila. Kung talagang gusto nilang harapin ang mga opisyal ng korte tulad ni Jingzi, tiyak na hindi nila ito magagawa. Nakahinga ng maluwag ang lahat nang marinig nila na pinili ni Feng Mubay na dayain siya. Pagkatapos ay may nagtanong, sa pagtingin sa siguradong tagumpay ni Brother Feng, malamang na nakaisip siya ng isang hakbang. Tumayo si Feng Mubay, narinig ng lahat na ang lalaking nagngangalang Jing ay pumunta sa aming Jiangling para sa kanyang The Newspaper. Ano ang kanyang ginagawa? Siya ay nagpiprint at namamahagi ng mga pahayagan. Sa huling pagsusuri, ginagamit niya ang kanyang mga salita upang maimpluwensyahan ang mga tao ng Jiangling. Kung ang The Newspaper ay itinatag, ito ay tiyak na magkakaroon ng napakalaking epekto sa istruktura ng ating mundo ng ating Jiangling. Sa oras na ito, may maingat na nagtanong, Brother Feng, nabalitaan ko na ang pahayagan ng Dawn ay pinamamahalaan ng isang nagngangalang Jing. Kung ititigil natin ito, masisisi ba ang kanyang kamahalan? Napangisi si Feng Mubay matapos itong marinig. Sisihin. Napakaraming gagawin ng kamahalan araw-araw, paano mo malalaman kung ano ang nangyayari sa Jiangling City? Ang bahala na lang ng kamahalan kung natapos na ang opisina ng pahayagan. Kapag nabigo ito, tiyak na magagalit siya kay Jing. Tama si Kuya Feng. Feng pa rin iyon. Kuya, mayroon kang ganoong pananaw. Talagang hinahangaan ka namin. Pagkatapos ay may mga tunog ng maraming tao na nagsasampalan, at ang tunog ng pagpapalit ng baso ng alak. Paulit-ulit nang inisyon si Jingzi, na katabi, ngunit hindi niya piniling sipain ang katabi at pumasok para bugbugin sila, hindi ba niya gustong dayain sila. Dapat ayusin ang seksyon ng buhay ng unang isyu ng pahayagan, at naisip na ni Jingzi ang pamagat ng seksyon ng buhay. Ang misteryo ng karanasan ni Feng Mubay sa buhay. Pagdating ng panahon, sisimulan natin ang isang serye tungkol sa kanya at hayaan ang mga tao na mag-isip tungkol dito, at sisiguraduhin natin na si Feng Mubay ay maaaring sumikat sa buong mundo. Hindi alam ni Feng Mubay na kapitbahay kung anong uri ng bagyo ang kanyang haharapin, ngunit siya ay nasa mataas na espiritu. Una sa lahat, kailangan nating i-target ang mga taong nagbebenta sa kanya ng lugar. Sinuri ni Feng Mubay, gusto ng taong nagngangalang Jing na magbukas ng pahayagan, at ang pinakamahalagang bagay ay pumili ng lokasyon. Ngunit ang magagandang lugar sa Jiangling City ay kasalukuyang kontrolado ng mga mangangalakal, at gusto niyang. Kung gusto mo, kailangan mong bilhin. Kaya basta alamin natin ng maaga kung anong sulok ang gusto niyang bilhin, hindi na natin kailangang magpadala ng mga tao para i-lobby ang tindera doon. Magsulat na lang tayo ng tula at pag-alitan siya, at pagkatapos ay maghanap ng mga gangster na sisire sa tindahan sa gabi. Tingnan natin kung maglakas loob siyang magmaneho. Napakagandang ideya. Ang ibang mga tao ay nagyayabang ng husto, kung susundin natin ang ideya ni Brother Feng, paanong may manggahas na ibenta siya ng isang lugar. Haha, I can't guarantee it. May mga bossing na hindi nakakaintindi sa current affairs at nahuhumaling sa pera, kaya kailangan pa rin nating magkaroon ng alternative plans, and it all depends on you brothers. Oh, Kuya Feng, sabihin mo lang. Alam ni Feng na maraming kakilala ang magkapatid na ito, at marami rin silang kakilala na mga guro sa pribadong paaralan, kaya maaari mo itong ipahayag ng maaga, na sinasabi na ang pamumuhay ni Jing ay magulo, at ang pahayagan na ito ay tatlo din. Ito ay isang magandang ideya. Tulad ng inaasahan kay Brother Feng. Halika, uminom tayo kay Brother Feng at hilingin na maging matagumpay ito.
Maraming salamat sa iyong mabuting pakikitungo ngayon. Agad na sumagot si Feng Mubay matapos itong marinig. Mga kapatid, mangyaring maging magalang. Hindi ka lang inimbitahan ni Feng sa pagkain ngayon, kundi mula ngayon, kung pupunta ka sa restaurant ni Feng para kumain o manatili, basta ibigay mo ang pangalan ni Feng, siguradong bibigyan ka ng shopkeeper Lee ng libreng pagkain. Salamat, Kuya Feng. Ang galing ni Kuya Feng. Nirerespeto ko si Kuya Feng. Iyon ang hinihintay ng mga taong iyon. Sino ba naman ang hindi maghahangad ng pagkakataong makakain at makainom ng libre? At wala silang duda sa pangako ni Feng Mubay. Sabagay, sa kanila naman itong Feng's Restaurant. Si Jingzi, na nasa katabi, ay naningkit ang kanyang mga mata sa oras na ito, na may panunuya sa kanyang mga mata. Kabanata 1147 Sino ka? Si Feng Mubay ay isang tunay na kontrabida, nakita ito ni Jingzi. Noong una, gusto lang niyang guluhin siya sa dyaryo, ngunit pagkatapos marinig ang iba't ibang mapanirang pakulo niya, biglang nagbago ang isip ni Jingzi. Kailangang gawin ito sa mga pahayagan, ngunit mas mahalaga na gawin ito sa katotohanan. Naglalakad pabalik sa kanyang upuan, nakaisip si Jingzi ng isang ideya habang tinitingnan niya ang madilim na mga kalye sa labas ng bintana at ang mga pulutong ng mga tao sa mga lansangan paminsan-minsan. Hindi alam ng mga katabi na nalalapit na ang panganib, doon pa rin sila nagkukwentuhan at nagtatawanan. Habang lumilipas ang panahon, sunod-sunod na ring umalis ang mga bisita ng Feng's Restaurant. Walang laman ang lobby sa unang palapag, at halos lahat ng bisita sa mga pribadong silid sa ikalawang palapag ay wala na. Si Jingzi lang at ang dalawang kwarto sa tabi ng pinto ang naiwan na nakabukas ang ilaw. Sa oras na ito, halos tapos na si Feng Mubay at ang iba pa sa pag-inom. Mga kapatid, hindi mo na kailangang bumalik ngayong gabi, dito ka na lang matulog. Okay lang ba ito, Kuya Feng? Nagtanong siya ng okay sa kanyang bibig, ngunit sa kanyang puso ay nagpaplano ng manatili. Anong maganda sa sarili kong restaurant? Dito ka na lang. Tinapos ni Feng Mubay ang kanyang mga salita sa isa pang round ng pambabala. Hoy, anong ginagawa mo, Kuya Feng? Ayaw mo bang manatili? Lahat ay kumain at uminom, at ayaw nang umuwi. Gayunpaman, nang makita nilang bumangon si Feng Mubay para mag-impake, na mukhang aalis na siya, nagmamadali silang nagtanong. Mga kapatid, makatitiyak kayo at manatili rito, ngunit kailangang bumalik si Feng sa gabi, kung hindi ay magsasalita muli ang aking ama tungkol dito. Pagkatapos makinig, biglang natauhan ang lahat, na nagsasabi ng mga bagay tulad ng, napakahigpit ng tutor ni Master Feng. Sinabi ni Feng Mubay ng ilang mas magalang na salita at nag-walk out. Sa katunayan, hindi iyon ang pinag-uusapan ni Mr. Feng, ngunit tila alam ni Feng Mubay ang tungkol sa romantikong relasyon ng kanyang ina sa mga nakaraang taon, kaya bagaman ang Feng Family Restaurant ay pag-aari ng kanyang pamilya, hindi siya pumunta doon ng maraming beses. Pagdating niya sa Feng's Restaurant, lagi niyang pinipiling bumalik pagka-uwi ng kanyang ina. Pagdating ulit ng nanay niya sa restaurant, babalik siya. Kaya't pinili niyang umuwi dahil natatakot siya na kung malate siya bukas ay pupunta ang kanyang ina sa restaurant at makita siya. Isang lalaki ang gumala sa labas ng restaurant, tinanggihan ang kahilingan ng tinderali na makita siya, at naglakad papunta sa eskinita. Sa oras na ito, itinulak ni Jingzi ang pinto mula sa loob at tumalon palabas ng bintana patungo sa kadiliman. May mga ulap ngayong gabi, ang buwan ay ganap na natatakpan, at ang eskinita na walang ilaw ay napakadilim. Si Feng Mubay ay uminom ng marami at sumuray-suray sa kanyang paglalakad. Wow! Biglang may bumagsak sa likod niya. WHO! Nagulat si Feng Mubay, tumalikod kaagad, at halos gising sa alak. Pero sobrang dilim sa eskinita. Nang lumingon siya ay isang figure lang ang kanyang nakita, ngunit hindi niya makita ang kanyang hitsura. Gayunpaman, ang lahat ay nasa dilim, at isang tao ang biglang lumitaw nang wala saan. Naramdaman ni Feng Mubay na ang taong dumating ay masama, at nag-aalala na baka may gawin ang taong ito sa kanya, kaya mabilis na nagsalita si Feng Mubay. Ako si Feng Mubay ng pamilya Feng. Maaari ko bang tanungin kung sino ka? Si Feng Mubay ay napakatalino pa rin. Karamihan sa mga taong nakakaharap niya ay mga tulisan, at sila ay nagtatrabaho ng mag-isa. Hindi siya makapangyarihang tao. Hindi niya makita ng malinaw ang kausap. Malamang hindi alam ng kabilang partido kung sino siya kaya naglakas loob siyang sundan siya. At ang kanyang pangalan, Feng Mubay, ay sikat na sikat pa rin sa Jiangling, kaya hanggat naiulat niya ang kanyang pangalan ng maaga, ang kabilang partido ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman sa kanya. At worst, hindi mahalaga kung bigyan siya ng kaunting pera. Ipinanganak sa pamilyang Feng, mayroon siyang ama para sa tula at ang kanyang master para sa kaligrapya, si Master Xia. Kung tungkol sa pera, hindi niya alam kung magkano ang kikitain ng kanyang ina sa isang araw mula sa Feng Family Restaurant, kaya noon pa man ay pakiramdam niya ay walang halaga ang pera. Gayunpaman, pagkatapos niyang iulat ang kanyang pangalan, ang madilim na figure sa tapat ay hindi nagpakita ng pagkagulat. Sa halip, humakbang siya pasulong at huminto ng isang hakbang na lang ang layo niya. Nakahinga ng maluwag si Feng Mubay, sa takot na ang itim na figure ay patuloy na maglalakad ng walang tigil, ngunit bago siya maging masaya ng napakatagal, nakaramdam siya ng sakit sa kanyang mukha at pag-iingay sa kanyang ulo. Pop!
Maya-maya ay lumabas ang tunog ng palad na dumampi sa mukha. Tinakpan ni Feng Mubay ang kanyang mukha ng mukhang hindi makapaniwala. Lumaki, bagamat hindi siya prinsipe, namuhay siya na parang prinsipe. Paano siya matatalo ng sinuman? Sino ang naglakas loob na suntukin siya? At isa pa, sampal sa mukha. Malapit nang magalit si Feng Mubay, ngunit pinayagan pa rin siya ng kanyang dahilan na magpigil. Sa oras na ito, ang lahat ay nasa dilim, at walang ibang tao sa paligid. Sa sampal na iyon ngayon lang, dapat mas mataas ang lakas ng kaharap niya kaysa sa kanya, at malaking dahado kung labanan siya. Sa makatuwid, maaari lamang natin siyang lampasan. Sa paglipas ng mga taon, tila nasanay na si Feng Mubay. Sa tuwing may nangyari, susubukan niyang lampasan siya. Kung tutusin, matalino siya. Kaya nagsimula siyang mag-analyze. Iniulat niya ang kanyang pangalan, ngunit ang taong kaharap niya ay walang pakialam. Ibig sabihin hindi niya kilala ang Feng family. Ngunit hindi niya kilala ang pamilyang Feng sa Jiangling, ibig sabihin hindi siya lokal. Matapos suriin na ang tao sa kabilang panig ay hindi isang lokal, mabilis na tumatakbo ang utak ni Feng Mubay. Naisip niya na kung ang isang dayuhan ay pupunta sa Jiangling, tiyak na kilala niya ang ilang mga sikat na tao sa Jiangling, hindi ba? Kung hindi mo alam ang tungkol sa pamilya Feng, hindi mo ba alam ang tungkol sa iba pang mga pamilya? Pagkatapos ay tinakpan niya ang kanyang mukha at sinabing, ito. Malakas na lalaki. Marahil ay hindi mo pa naririnig ang tungkol sa aming pamilyang Feng, ngunit malamang na narinig mo na si Xu Wenchang, ang prefect ng Jiangling, tama ba? Sa totoo lang, si Prefect Xu ay isang matandang kaibigan ng aming pamilyang Feng, at siya ay karaniwang nasa Xiado bilang tiyuhin. Walang tugon. Hindi mo pa ba narinig ang tungkol kay Prefect Xu? Si Feng Mubay ay ayaw sumuko at nagpas siyang subukang muli, naku, mayroon ding pamilyang Jiangling Lin, ang pinuno ng sekta ng Kunlun. Ang pamilyang Jiangling Lin kung saan kabilang ang orihinal na pinunong si Lin Qingshan, iyon ay ang pamilya ng aking lolo. Wala pa ring tugon. Wala pa ring tugon. Hindi naman sa hindi nag-react si Jingzi, pero iniisip niya kung ano ang mental activities ng dalawang tao nang tawagin ni Feng Mubay si Xu Prefect na tiyuhin. Siguradong nagpapanggap si Prefect Xu na nalilito, ngunit paano naman si Feng Mubay? Hindi siya tanga. Hindi naman niya dapat alam to, diba? Kung talagang hindi niya alam, tanga talaga siya. Sa kabilang panig, nakita ni Feng Mubay na lumipat siya sa tatlong bahay, at ang mga anino ay hindi tumugon. Unti-unting bumaba ang kanyang kalooban. Itinuring niya ang isang patay na kabayo bilang isang buhay na doktor ng kabayo. Sa wakas ay sinabi niya, malakas na tao, mayroong dalawang pamilyang Lin sa Jiangling. Maliban sa aking lolo. Sa labas ng pamilya, may isa pang pamilyang Lin, na malapit din sa aming pamilya. Si Feng Mubay ay aktwal na gumagawa ng kanyang huling hakbang, ngunit pagkatapos niyang magsalita, nalaman niyang gumalaw ang madilim na anino na hindi nagre-react. Bagamat hindi siya gaanong gumalaw, lumipat pa rin siya, na nagpapakita na narinig niya ang tungkol sa pamilya Lin kung saan nakatira si Lin Changjun. Hanggat narinig mo ito, natatakot ako na hindi mo kilala ang sinuman. Sa oras na ito, nagkaroon na ng fighting spirit si Feng Mubay at buong pagmamalaki na nagsabi, sa totoo lang, si Miss Lin Warner ng pamilya Lin ang pinakatalentadong babae sa Jiangling City ngayon. Karaniwang sinasabi na siya si Jiangling. Sa pagtingin sa buong mundo, si Warner ay itinuturing na pinakatalentadong babae. Ayon sa hula ni Feng Mubay, dahil alam ni Heiying ang tungkol sa pamilyang Lin, maaaring mayroon siyang ilang koneksyon, kaya't nambobola muna niya si Lin Warner para makuha ang pabor nito. Ito ay tama. Oo nga, pagkatapos niyang magsalita, ang itim na anino ay umindayog ng kaunti pa. Kabanata 1148 Ako ang iyong ama. Naramdaman ni Feng Mubay na may pagkakataon siya, at mas naging masigla pa siya. Naisip niyang isa siyang dayuhan, at pamilyar siya sa pamilya Lin. Gayunpaman, dahil sinaktan niya ang kanyang sarili, kailangan niyang bayaran ang presyo. Hanggat siya ay nagpapatatag ngayon at may ipinadala upang mag-imbestiga bukas, ang kanyang pagkakakilanlan ay malalaman, at ang sampal ay maihiganti noon. Mapait na nag-iisip si Feng Mubay sa kanyang puso, ngunit sinabi niya, at sa totoo lang, masasabi ni Miss Warner na siya ay isang talentado at magandang babae, at siya ay isang childhood sweetheart. Siguro hindi na magtatagal si Uncle Lin. Oh! Bago kaya niyang tapusin ang kanyang mga salita, Feng Mubay nakaramdam ako ng kirot sa aking dibdib, at pagkatapos ay pinalayas ang aking buong katawan. Sa oras na ito, sa wakas ay hindi na nakayanin ni Feng Mubay at halos sumigaw ng galit, sino ka? Kung tutusin, gusto niyang magdagdag ng curse word, pero pagkatapos pag-isipan, naisip niyang mas mabuting huwag na lang itong dagdagan. Sinaktan mo ako, hindi ka ba talaga natatakot na gumanti? Walang kagalang-galang na tao sa Jiangling City na hindi ko kilala. Makinig ka sa akin, hindi mo ako kayang masaktan. Kung gusto mo ng pera, humingi ka lang at ibibigay ko sayo. Iniulat ko ang pamilya ni Erlen at Feng, pati na rin si Prefect Xu. Kahit ang tanggang binata sa kabila ay dapat matakot. Pero ang hindi niya inaasahan ay matapos siyang sip-in ng itim na anino ay nagsimula na naman itong maglakad palapit sa kanya. Habang papalapit siya kay Feng Mubay, lalo siyang natakot. Nang isang hakbang ang layo ng itim na anino kay Feng Mubay, muntik na siyang matamba. Sino ka? Ako ang iyong ama.
Isang malamig na boses ang dumating. Natigilan si Feng Mubay, at pagkatapos ay nagalit Jing. Flop. Wala nang panahon si Feng Mubay para sabihin ang pangalawang salita. Nang siya ay lumabas, ang mga paa ni Jingzi ay dumampi sa kanyang mukha, at pagkatapos ay hindi nakaimik si Feng Mubay at bumagsak sa lupa. Damn it, you're trying to trick my newspaper company, I'll tolerate it, but you really want to trick my seventh sister. Bumulong si Jingzi at muling hinawakan ang mga paa ni Feng Mubay, nakahiga. Si Feng Mubay, na nasa lupa, ay gumawa lamang ng ilang mga mahinang ungol. Sa katunayan, nang marinig niya si Feng Mubay sa susunod na silid na nagplano laban sa kanya sa Feng Family Restaurant, naisip ni Jingzi na bigyan siya ng magandang bagbog at pagkatapos ay maingat na ayusin ang kanyang karanasan sa buhay kapag naglalathala ng pahayagan. Pero ngayon nagbago na ang isip niya. Ang sinumang maglakas loob na samantalahin ang kanyang kapatid na babae ay pinatay o napilayan sa ngayon, at si Feng Mubay ay walang pagbubukod. Siyempre, hindi makatotohanan na patayin o mapahamak siya ngayon. Sa huli, isang magandang ideya, naisip na niya ito. Mula noon, kinuha ni Jingzi si Feng Mubay. Kung ang Jiangling City ay ganap na madilim pagkatapos ng gabi, mayroon lamang isang lugar na maliwanag, at iyon ay ang Golan. Dinala ni Jingzi si Feng Mubay sa isang bakod at nakita niya ang mga taong papasok-labas pa rin, kaya inilagay niya siya sa bakana ng eskinita. Pagkatapos, lumipad si Jingzi sa bintana papunta sa isang silid sa ikalawang palapag na napakabilis ng kidlat. May biglang sumigaw sa loob. Hindi tumigil si Jingzi, mabilis niyang hinaypan ang kandila at kinuha ang damit ng babae na nakalatag sa tabi ng kama. Ang ganitong bagay ay maaari lamang mangyari sa Golan, at ang mga tao lamang dito ang may lakas ng loob na gumawa ng mga bagay na nakabukas ang mga ilaw. Lumipad pabalik si Jingzi dala ang mga damit, hinubad muna ang damit ni Feng Mubay, at pagkatapos ay ibinagsak siya ng walang pumapansin. Humiga si Feng Mubay sa pintuan ni Golan sa poster ng aso na kumakain ng tae. Tinulungan din siya ni Jingzi ng lubos. Tinatakpan ang damit ng babae. Pagkaraan ng ilang sandali, naging masigla ang pintuan ng Golan. Sino ito? Bakit ka nakahiga dito? Bakit parang pamilyar ka sa damit na ito sa iyo? Hindi ba ito ang may malikot na kuko ni Xiao Kui? Nako, nakahubad pa siya, hindi naman masyadong malamig. Habang siya ay nagsasalita, ang babae ay sobrang makati at tinulungan si Feng Mubay na hilahin ang kanyang mga damit sa isang tabi. Bilang resulta, itinuro ng ilang malaswang babae ang hubad na Feng Mubay, at pagkatapos ay minungkahi ng isang babae, "Hoy, paano natin siya ibabalik? Anong ginagawa mo? Ibalik mo siya. Huwag mo siyang bitawan." Nanlamig siya sa magkabilang gilid. Sa tingin ko hindi ka natatakot na siya ay nagyelo, ngunit gusto mong tingnan ng mas malapitan. Hoy, iyan ang ayaw mong makita. Ang isang grupo ng mga puta ay pawang mga veterano ng industriya ng bulaklak. Hindi man lang siya namula kapag pinag-uusapan ang ganyang dirty talk, tapos tumalikod na talaga siya. Wow, napakaliit. Dismayadong sabi ng isang grupo ng mga babae. Hey, parang pamilyar sa akin ang lalaking ito. Not to mention, parang pamilyar talaga siya. Agad na nagkumpulan ang mga babae, nakatingin sa puting guhit na manok na nakatalikod, at sinabing, sok, 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 tunog. Hoy, sa tingin mo ba ang taong ito ay kamukha ni Mr. Feng, ang asawa ni Mr. Feng? Sa oras na ito, sabi ng isang babae. Si Feng Mubay ang pinakasikat na talento sa Jiangling. Bagamat maganda ang kanyang reputasyon kapag weekdays, ito ay sa araw lamang. Sa gabi, pumapasok siya sa Golan. Ang alamat ng Feng Mubay ay kumakalat din sa bawat Golan sa Jiangling, kaya kilala siya ng lahat ng mga puta. Feng Mubay. Ang dahilan kung bakit hindi niya agad nakilala at nag-aalangan pa ay hubad si Feng Mubay sa mga oras na ito. Ang kanyang mukha ay sinampal at sinipan ni Jingzi, at namamaga na ito na parang ulo ng baboy, kaya medyo natakot ang mga babae na aminin ito. Ngunit nakilala ito ng unang babae, at lahat ng iba pang mga babae ay sumang-ayon. Tama, si Mr. Feng. Oy, bakit namamaga ang mukha ni Young Master Feng? At nakahubad pa rin siya at nakasuot ng damit ni Xiao Kui. Medyo magaling si Young Master Feng sa paglalaro kapag weekdays, at binibigyan niya tayo ng pera tuwing pumupunta siya, no? Mag-usap pa tayo. Hindi lang siya palihim na pumunta dito, pero hindi rin niya tayo binigyan ng pera. Hindi kaya't ayaw na niya tayong gamitin. Biglang nagkaroon ng kawalang kasiyahan sa mga babae. Lumalabas na si Feng Mubay ay nagpapatugtog ng mga kanta gabi-gabi sa Golan, ngunit ang paraan upang mapanatili ang kanyang inosenteng reputasyon ay ang magbayad ng patahimik na pera. Sa tuwing pumupunta siya sa Golan para gumastos ng pera, ginagawa niya itong malaking palabas. Basta dumating siya minsan, bibigyan niya ng benefits ang lahat ng girls. Anyway, hindi naman kapos sa pera ang pamilya niya. Pilak. Sabi nga sa kasabihan, ang pabor ay may kasamang panalo, at ang laban ay may pabor. Karaniwang binibigyan ni Feng Mubay ang mga babaeng ito ng napakaraming pera, ngunit sa pagkakataong ito ay, lihim, siyang pumunta rito nang hindi nagbibigay ng anumang pera, kaya't kinagalitan siya ng mga babae. Sino ang nagnakaw ng damit ko? Hayaan mong punitin ko ang balat niya.
Sa mga oras na ito, tumakbo palabas ang isang mabangis na babae na nakasuot lamang ng malaking pulang bellyband. Matapos sabihin sa kanya ng ibang mga babae ang sagot, ang babaeng nagngangalang Xiao Kui ay labis na naguluhan at nagsabi, narinig ko na ang mga libangan ni Mr. Feng ay medyo espesyal, ngunit hindi ko narinig na gusto niya ang mga damit ng babae. Ibang babae pagkatapos ay sinabi niya, hindi mahalaga kahit na gusto mo, sabihin mo lang. Hindi mahalaga kung bigyan natin siya ng isa, di ba? Hindi, sumugod pa siya sa kwarto ko para magnakaw ng damit, at tumalon siya sa bintana kung sakaling malaman namin. Pero hindi niya kilala si Qinggang, kaya mabuti na lang at hindi siya namatay. Kahit mamatay siya, hindi ko kasalanan. Kinaweyan ni Xiao Kui ang kanyang kamay at sinabi, nilinis ang relasyon sa kanyang sarili. Kabanata 1149 na isang ilog ng dugo. Hindi maisip ni Feng Mubay na sa panahong siya ay walang malay, napakaraming bagay ang nangyari sa labas. Itong mga pamosong babae sa Hawk Bar ay nakilala na siya ngayon bilang isang taong may fetish sa mga damit pambabae at hindi pa nagtagumpay sa pagnanakaw ng mga damit at pagtalon sa mga bintana. Si Jingzi, na nagtatago sa sulok ng eskinita, ay nakita ang eksenang ito na may masayang ngiti sa kanyang mukha, at pagkatapos ay nawala sa kadiliman, itinatago ang kanyang merito at katanyagan. Sinamantala ang kadiliman, si Jingzi ay pumasok pabalik sa restaurant ni Feng. Sa oras na ito, unti-unting nagkahiwa-hiwalay ang mga customer sa Feng's restaurant. Humigit kumulang isang kapat ng isang oras ang lumipas nang bumalik si Jingzi, at tanging ang kanyang silid lamang ang naiilawan sa itaas ng Feng's restaurant. Sa oras na ito, dumating ang tindera na si Lin at kumatok sa pinto, President Jing. Anong mali? President Jing, gabi na ngayon. Pumunta ako dito para tanungin si President Jing, kung nakakain at nakainom ka na, ano ang dapat mong gamitin. Hindi mo ako kailangan magbukas ng kwarto dito, kaya pwede na lang magpahinga si President Jing dito. Sinabi ito ng tindera na si Lin. Isang kasinungalingan ang imbitahan si Jingzi sa itaas upang magpahinga, ngunit totoo ang pagtataboy kay Jingzi. Ngunit pinalakpakan ni Jingzi ang kanyang mga kamay at sinabing, sige, bilasan mo at kuhaan mo ako ng kwarto sa itaas. Pagod lang ako. Ayos na pala ang ikatlong palapag. Hindi mo na kailangang pumunta sa ikaapat na palapag. Jingzi ay walang balak na bumalik pagkatapos iwan ang pamilya Lin. Mahigpit na ngayon ang pagbabantay sa kanya ng tatlong magkakapatid. Walang kwenta ang pagbabalik niya. Maaari rin siyang manatili dito at gumawa ng iba pa. Halos manhid ang tindera na si Lin, kaya tumugon siya at umakyat sa itaas upang ayusin ang isang silid para kay Jingzi. Nang pumasok si Jingzi sa silid, tulala siyang umalis. Sa oras na ito, sa labas ng Feng Family Restaurant, isang grupo ng mga tao na may hawak na mahabang kutsilyo ang nagtatago sa eskinita, na nakatingin sa tanging natitirang ilaw sa itaas. Ikalawang kapatid, sigurado ka bang kwarto niya iyon? Ang aming mga tao ay nakatitig sa harap at likod ng mga pintuan at hindi siya nakitang umalis. Sinabi pa niyang gusto niyang magdiwang. Ang silid na ito na may mga ilaw ay dapat na kanya. Umakyat tayo at patayin siya. Ang taong nagsalita ay medyo hindi sigurado, ngunit narinig ko na siya ay isang opisyal sa ikalawang baitang, mas malaki kaysa sa prefecture na iyon. Sandaling natahimik ang lalaking tumawag sa pangalawang kapatid. Sinabi, patayin. Hindi na kailangang patayin siya, kung tutusin, patay na ang nakatatandang kapatid. Ngunit dapat natin siyang turuan ng leksyon, kung hindi, hindi niya malalaman kung gaano tayo kalakas. Oo. Isang grupo ng mga lalaking nakaitim ang sumagot. Padilim ng padilim ang gabi, at paminsan-minsan ay umiihip ang hangin sa eskinita. Itinaas ng pangalawang kapatid na nakaitim ang kanyang kutsilyo, iniisip na ito ay talagang magandang araw para pumatay ng isang tao. Kinaumagahan, sumikat ang araw gaya ng dati. Ngunit ang tindera na si Lin ay bumangon ng mas maaga kaysa karaniwan, at hindi binuksan ang pinto, ngunit gumala sa bulwagan. Mula nang magpasya si Jingzi na manatili sa Feng's restaurant, hindi komportable ang tindera na si Lin at hindi makatulog ng maayos sa gabi. Ngunit hindi bumaba si Jingzi, kaya hindi niya ito maistorbo, gumagala lamang sa bulwagan. Hindi niya binuksan ang pinto dahil halos tanghali at gabi ang pasok ng restaurant kaya madaling araw ay walang pumupunta para kumain o tumuloy. Ngunit may kakaiba sa labas ng pinto ngayon. Sa bintana, mas marami siyang nakikitang gumagalaw sa labas, at palakas ng palakas ang mga boses. Naisip ng tindera na si Lin kung ano ang nangyayari ngayon, bakit ang daming tao sa labas. Gustong malaman ng tindera na si Lin, kaya binuksan niya ang pinto. Sa oras na ito, isang malakas na amoy ng dugo ang damaloy nang bumukas ang pinto, at halos masuka ang tindahan na si Lin. Malayo sa kanya ang mga tao sa labas ng pinto, at walang babae. Lahat sila ay lalaki, at nagkatikip ang kanilang ilong. Nang ibinaba ng tindera na si Lin ang ulo para tingnan ay muntik na siyang mahulog sa lupa dahil sunod-sunod na nakahandusay sa lupa ang mga bangkay na nakaitim na damit, napapaligiran ng mga pulang mantsa ng dugo, na sobrang nakakatakot. Well, sa wakas ay samuka ang tindera na si Lin. Hindi pa siya nakakita ng ganito karaming patay sa kanyang buhay.
Ang mga patay na taong ito ay nasa harap niya mismo sa sandaling ito, at ang mga kondisyon ng kamatayan ay napakatrahedya at nakakagulat. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Prefect Shu kasama ang mga pulis. Hindi pa nagkaroon ng ganoong kalaking pagpatay sa Jiangling City, kaya may nagulat nito sa pulisya ng madaling araw. Sa sandaling dumating si Prefect Shu at nakita ang mga lalaking ito na nakaitim, ang kanyang puso ay biglang tumibok. Kung inamin niya ito ng tama, ang mga lalaking ito na nakaitim ay ang mga kalbong gangster na kapatid. Kahapon, sinadya niyang maglagay ng mga abiso at hiniling sa mga tao na ipalaganap ang impormasyon na si Jingzi ang pumatay kay Bald 2, upang mapunta si Bald 2 sa pamilya Lin para manggulo at turuan ng leksyon si Jingzi at ang pamilya Lin. Pero ngayon, buti na lang, patay na ang mga taong ito, at namatay sila sa pintuan ng restaurant ni Feng. Ang unang taong naisip ni Shu Taisho ay si Jingzi. Nakita ng tindera na si Lin si Taisho Shu na paparating at mabilis siyang naglakad. Prefect Shu, ito. Pupunta sila doon sa sandaling bumukas ang pinto sa umaga. Panik na sabi ng tindera na si Lin. Narinig mo ba ang tunog ng away kagabi? Hindi. Umiling ang tindera na si Lin. Sa second floor din siya natulog kahapon, pero nakaharap sa kalye ang kwarto niya at wala siyang narinig. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, idinagdag niya, Prefect Shu, si President Jing ay nanatili sa itaas kagabi. Ito ay napakahalagang impormasyon para kay Prefect Shu. Masasabi na niya na ang mga taong ito ay namatay sa kamay ni Jingzi. Magpadala ng isang tao upang arestuhin si Jingzi. Hindi nang ahas si Prefect Shu. Una, tiyak na walang ebidensya, at kahit na may ebidensya, wala siyang magagawa kay Jingzi, dahil hawak ni Jingzi ang Emperor Sword sa kanyang kamay, at ang mga lalaking nakaitim na ito ay kadalasang gumagawa ng masama, at kahit na sila ay patayin, sila ay magiging inosente pa rin. Ang tanging kinakatakutan niya ngayon ay ayaw ni Jingzi na pumunta sa kanyang pintuan ang mga lalaking nakaitim na ito at sa huli ay malaman niya ang tungkol sa kanya. Oh, ang daming tao. Sa oras na ito, bumaba si Jingzi mula sa itaas. Presidente Jing. Sigaw ni Prefect Shu. Nandito rin si Prefect Shu. Sumulyap si Jingzi sa kanya at sinabing, oh, siya nga pala, Prefect Shu, bilisan mo at huwag kalimutan ang tungkol sa negosyo. Pagkatapos sabihin iyon, binuhat ni Jingzi ang kanyang mga paa at umalis. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi niya tiningnan ang mga bangkay na ito na nakasuot ng itim. Ang mga lalaking nakaitim na ito ay talagang pinatay ni Jingzi. Pagkatapos niyang umakyat sa itaas para magstay kagabi, tumalon ulit siya sa bintana. Kakalipat pa lang ng mga lalaking nakaitim mula sa eskinita patungo sa pinto, at pinag-uusapan kung paano papasok at turuan ng leksyon si Jingzi, nang biglang nahulog si Jingzi mula sa langit, na ikinagulat nila. Pagkatapos ay inihayag ng dalawang partido ang kanilang mga tahanan. Masasabing nagkita ang mga kalaban at labis silang nagseselos, kaya walang gaanong kalokohan, direktang kumilos si Jingzi. Ang mga lalaking nakaitim na ito ay hindi alam kung ano ang nangyari hanggang sa sandaling sila ay namatay. At pinatay ni Jingzi ang mga lalaking ito na nakaitim. Without any psychological burden, para siyang hindi pinatay, kaya hindi na niya ito nilinggan pa. Sa pagtingin sa gwapong likod ni Jingzi, ganap na napagpasyahan ni Gobernador Shu na ang mga lalaking nakaitim na ito ay pinatay niya lahat, ngunit ang kanilang pagkamatay ay hindi makatarungan. Prefect Shu, sino ang pumatay sa kanila? Saglit na nag-isip si Prefect Shu at sinabing, ang mga gangster na ito ay kadalasang gumagawa ng masasamang bagay, at matagal na silang binabantayan ng gobyerno. Kagabi, nakatanggap kami ng ulat na magpapakita sila rito. Kaya nagpadala sila ng mga pulis para hulihin sila, at sumiklab ang matinding labanan. Kabanata 1150, nawalan ng asawa at nawalan ng tropa. Bilang isang opisyal, si Prefect Shu ay napakahusay pa rin sa pagsasalita. Malinaw na nabigo ang kanyang plano, ngunit sa huli ay napilitan siyang angkinan ito bilang kanyang mga tagumpay sa politika. Gayunpaman, hindi alam ng mga tao ang katotohanan, kaya naisip talaga nila na nagpadala si Prefect Shu ng mga tao upang patayin ang mga lalaking ito na nakaitim, ngunit wala silang oras upang kolektahin ang kanilang mga katawan sa gabi. Ang sumunod ay isang masayang eksena. Sa ilalim ng papuri ng mga karaniwang tao, nagpadala si Prefect Shu ng mga tiktik upang kunin ang katawan ng lalaking nakaitim, at pagkatapos ay linisin ang mga mantsa ng dugo sa eksena. Pagkatapos ng pagsikat ng araw, ang labas ng Feng Family Restaurant ay bumalik sa orihinal nitong estado. At siya mismo ang dumating sa pamilya Feng. Ngayong umaga, dapat makuha ang kasulatan sa Feng Family Restaurant. Nang ihayag ni Gobernador Shu na pinaplano ni Jingzi na bilhin ang Feng Family Restaurant sa halagang 5,000 tael, agad na nagalit si Officer Feng. Nangangarap. Walang hiya. Wishful thinking. Si Mr. Feng ay tumatanda na at naging malumanay ang kanyang init ng ulo, ngunit ngayon ay galit na galit siya, na nagpapakita kung gaano siya galit. Huwag kang magalit, member. Huwag kang magalit. Ito lang ang pang-aapi sa akin. Hindi ako magalit. Akala ba niya patay na ako? Ubo. Dahil sa sobrang galit niya, sinabi ni Feng pagkatapos nito. Nagsimula siyang umubo ng marahas. Nang makita ito, si Mrs. Feng ay nagmamadaling humakbang pasulong at hinampas siya sa likod. Tama ang sinabi ni Shu Taisho noon.
Kahit na hindi pa nakikilala ni Feng si Jingzi, nagkaroon siya ng napakasamang impresyon kay Jingzi, kaya nang marinig niya ito, agad siyang tumakbo palayo. Huwag mong sabihing hindi binibenta ang Feng's restaurant ko. Kahit ibenta, hindi ko ibebenta sa kanya. At saka 5,000 taels of silver, sa tingin ba niya ay libre ang Feng's restaurant natin? Matapos ang pambubugbog ni Mrs. Feng, mas mabuti na si Mr. Feng, isang dayuhan, ngunit nagpahayag pa rin siya ng hindi kasiyahan sa isang matigas na leeg. Commissioner, nagalit din ako nang marinig ko ang request niya, pero isipin mo, second-grade official na siya, at kahit ang mentor niya ay walang magawa sa kanya, paano natin siya lalabanan? Nang marinig ang tungkol sa aming tagapagturo, sinabi ni Feng. Wala nang salita. Alam niya kung sino ang mentor ni Taisho Shu, dahil si Bai Qingyuan ay bow noong nagsilbi siya sa Imperial Court, kaya siya ay maituturing na miyembro ng Bai Qingyuan o ang lahi ni Haring Siyang. Sa oras na ito, muling sinabi ni Prefect Shu, Commissioner, utos ng iyong kamahalan na pumunta si Jingzi upang buksan ang The Newspaper. Hindi lamang sa kanya ang gintong medalya na ibinigay ng kamahalan, ngunit mayroon din siyang Emperor's Sword. Maaari na niyang pag-usapan ang negosyo ng restaurant sa amin. Sa katunayan, ito ay medyo maganda. Kahit na 5,000 tael ng pilak ang iniisip mo tungkol dito, kung ano ang iniisip mo tungkol dito. Totoo bang aagawin ito ng isang opisyal sa ikalawang baitang? Sabi ni Mr. Feng na may balbas at mukhang hindi makapaniwala. Executive member, hindi ka pa nakipag-ugnayan kay Jingzi, kaya hindi mo alam ang kanyang pagkatao. Kaya niya talagang gawin ang ganitong bagay. At kahit gawin niya ito, hindi natin masasabing ninakawan niya siya. Dahil kaya niyang ganap. Nanatiling tahimik si Mr. Feng, halatang nagsisimulang mag-isip. Nang makita ito, nagpatuloy si Prefect Shu, Executive Officer, sa palagay mo handa ba itong si Jing na magbigay-pugay muna at pagkatapos ay lumaban? Sinadya niyang binili ang restaurant sa mababang presyo na 5,000 tael, dahil lang sa hula niya na hindi papayag ang opisyal, at pagkatapos ay sumulat siya sa iyong kamahalan. Nagsampa ng reklamo ng maaga, na sinasabing hindi siya makikipagtulungan sa Gangnong News ni Yuanwei sa Gangnong. At ang kanyang kamahalan ay may malaking tiwala kay Jingzi, at sana ay maniwala siya sa kanya, at pagkatapos ay hihilingin sa kanya na gamitin ang gintong medalya upang manalo sa restaurant. Kaya sa oras na iyon, nanalo siya sa restaurant ng 5 sunod-sunod na beses. Hindi mo kailangang gumastos ng kahit 1,000 tael ng pilak. Mag-isip ka ng mabuti, huwag kang mawawalan ng asawa at mawalan ka na naman ng tropa. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Officer Feng, habang nakikinig si Mrs. Feng. Pagkasabi nito, sinulyapan niya si Taisho Shu, iniisip na nawalan na siya ng asawa, at malamang na nawala ang sundalo, dahil mabawi sana niya ang 15,000 tael ng pilak mula sa pagbebenta ng Feng Family Restaurant, ngunit gusto nila ni Taisho Shu na pigilin ang pera. Mula sa 10,000 taels, ang pamilya Feng ay makakakuha lamang ng 5,000 taels sa huli. Kaya hanggang ngayon, walang muwang na inisip ni Mrs. Feng na si Shu Taisho ay nagsumikap na hikayatin si Mr. Feng para kumita sila ng 10,000 tael ng pilak. Tulad ng alam ng lahat, si Prefect Shu ay nagsusumikap lamang para sa kanyang sarili, dahil si Jingzi ay hindi magbabayad ng kahit 1 sentimo. Binayaran niya ang 5,000 tael, at mayroon na lang siyang 5,000 tael ngayon. Matagal na nanahimik si Mr. Feng, at sa wakas ay itinaas niya ang kanyang ulo, ayon sa gusto ni Gobernador Shu, maaari lang tayong sumang-ayon sa kanya nang wala. Seryosong tumango si Gobernador Shu, at nagplanong bigyan si Feng Dayuanwei ng panghuling suntok. Sa totoo lang, pagkatapos marinig ang quotation ni Jingzi kahapon, ako rin ay nag-aalangan, iniisip pa rin kung o paano sasabihin kay Yuanwei, ngunit kalahating oras na ang nakalipas, nagbago ang isip ko at naramdaman ko na dapat ibenta ito ni Yuanwei sa kanya. Nang makitang naging seryoso ang mukha ni Gobernador Shu, sinabi ni Feng na naging seryoso rin ang ibang mga opisyal. Nasa bahay si Yuanwei kaninang madaling araw. Baka hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa labas. Kagabi lang, mahigit 10 tao ang napatay ni Jingzi sa labas ng Feng Family Restaurant. Syempre, walang makapagpapatunay na ang mga taong ito ang pinatay niya. Oo, pero alam kong pinatay niya ang mga taong ito. Hayes! Huminga ng malalim si Officer Feng pagkatapos marinig ito. Ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol kay Jingzi ay dahil umuwi si Mrs. Feng para dumalo sa libing para kay Lin Qingshan. Noon lang niya nalaman na si Lin Qingshan ay pinatay ng isang binata. Natural, hindi maganda ang unang impresyon niya kay Jingzi. Nang maglaon, nakarinig ako ng ilang chismis tungkol kay Jingzi mula kay Bai Qingyuan. Batay sa impresyon ni Bai Qingyuan kay Jingzi, at sa impormasyong narinig ni Feng Dayuan, ang kanyang impresyon kay Jingzi ay mas malala pa. Ngunit gaano man kasama ang impresyon, hindi niya maisip na ang pagpatay ng isang tao ay karaniwan na para kay Jingzi, ngunit aktwal na nakapatay siya ng higit sa 10 tao ng sabay-sabay, na nagpakilig sa mga tao. Nagpatuloy si Prefect Shu, kahit na marami na akong nahawak ang kaso, hindi ko maiwasang makaramdam ng sakit nang makita ko ang madyugo at malupit na eksenang iyon. Hindi banggitin ng mga karaniwang tao. Namatay ang mga taong iyon sa pintuan ng restaurant ni Feng, at ang mga karaniwang tao ay natakot na kamumuhian nila si Feng dahil dito. Ang restaurant ay lumiwanag.
Sino ang maglalakas loob na pumunta sa restaurant upang kumain sa hinaharap? Nang marinig ni Mrs. Fang ang balita, napatulala siya. Hindi niya talaga maisip kung paano naging malupit ang gwapong binata. Naghinala pa siya na ginawa ito ni Prefect Shu. Para naman kay Officer Fang, natauhan siya, ibig mong sabihin, pinatay niya ang napakaraming tao para lang mapilitan tayo. Sa pananaw ni Fang, si Jingzi ay pumatay ng mga tao para masunod silang ibigay ang Fang Family Restaurant. Sila, hindi nakakapagtakang hindi kayang labanan ni Bai Qingyuan ang gayong binata sa kanyang edad. Sa gayong mabagsik at kasuklam-suklam na mga pamamaraan, sino ang makakapaghambing? Nang makitang napakagalang ni Yuan Wei Fang, pumalakpak si Gobernador Shu at sinabing, matalino si Yuan Wei. Sa makatuwid, hindi sinsero ang alok ni Jingzi na 5,000 tael. Kung hindi pumayag si Yuan Wei, malaki ang posibilidad na ang restaurant ni Fang ay maibigay sa kanya ng walang kabuluhan. Okay. End of this chapter. For more updates, click on the notification bell.